Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust"? Unang-una po lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay, walang outright denial ng mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities. Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial? Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magmasid kung ano mangyayari sa Senado. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Ton Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention? Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office. But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Again. Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors? Sa Japan, In the visit of Vietnam? hindi po siya naging issue. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vic Remulla clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada? Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito.
Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magvo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Rimulya, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So, in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon, hindi po ibinibigay ng kusa. Dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong si Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. But can we consider that as obstruction of justice? Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya, at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution. Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan? Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, yan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Follow-up question mula kay Lizelle Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon? Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang